naman ang nakakaalam sa mga pangyayari sa ating mga tahanan. Katulad ng magulo, malungkot, at mapang-abusong pangyayari sa buhay ni Trisha sa kamay ng sarili niyang pamilya. Makakaya mo bang muling magpatawad, makalimot at magpatuloy para mabuo ang pinapangarap mong masayang pamilya? Nay, pwede pabantay ng lalo ko. Ayun nga, si Ate Shaira na lang, may ginagawa ako. Oo, ba't ako? Nabili lang naman ako ng pagkain. Nay! Si ate nag-uutos na naman! Ano na naman yung Trisha? Takot na ako, ha? Ano na naman yan? Si ate kasi, inuutosan na naman ako. Alam na may ginagawa eh. May bibili lang naman ako. Trisha, ikaw nagawa niya na wala kang ginagawa dyan. Saglit lang naman. Sumasagot ka pa? O ikaw na magtipid niya, sakit lang kayo sa ulo. Buti nga sa'yo. Buti nga sa kanya, ate. Siya lang talagang panganay. Dapat siya lang yung gumagawa. Hindi yung tayong inuutusan niya. Oo. Trisha, bakit hawak mo yung mukha mo? Bakit mo mula? Wala po. Sinaktan ka na naman ng nanay mo, no? Hindi po, Alex. Una na po. Alam niyo ba si Trisha? Mukhang pinag-initan naman ng nanay niya. Ano? Sila naman. Ano naman si Trisha ng nanay mo? Lagi na lang ganun. Sa araw ng exam, nakita si Trisha ng kanyang mga kaibigan at sinabihan siyang isulat ang sagot sa exam at ibigay sa kanila upang hindi na sila mahirapang magsagot. Trisha, alin mo na. O, hindi mo kami nabigyan ng sagot. Trisha, bigyan mo naman kami ng sagot. Oo, kasi may makaalam. Sino naman makakalam? Di naman namin sasabihin, di ba yun? Kaya, baka bumagsak tayo. Kung bumagsak ka, papagalitan ako ng nanay ko. Ang fake friend mo naman? True. Fake friend. Tayo na nga yun. Ang fake friend naman ni Trisha. Dahil ayaw ni Trisha mawala ng kaibigan, hinabol niya ang kanyang mga kaibigan at ibinigay na din ang sagot sa exam. Sheila! Ito na yung sagot, ibibigay ko na. Oo, ang bait mo naman pala, Trisha, kaya sa iyo kami. Basta, huwag mo yung pagsasabi, ha? Hindi yun. At hindi nila alam na may isang tao na nakakita sa kanilang ginawa na pandaraya at kinunan pa ito ng video at ipinakita sa kanilang group. Habang patuloy na sinusubok ng panahon ng kanyang tiwala, isang masakit na katotohanan ang sumunod na dumating. Nahuli ni Trisha ang kanyang nobyo. Hindi lang pala siya ang nobya nito. Dito tayo, oh. Pero di ba si Iron yun? Di ba boyfriend mo yun? Oo nga, BF ko yun. Tara, lapitan natin. Tara. Aaron, sino yung kasama mo? Wait lang, magpapaliwanag ako. Mo ko hawakan. Tapos na tayo. Nanduloko. Umuho ang kanyang mundo at muling nagtanim ng tanong sa kanyang puso. Dapat ko bang ipikit ang aking mga mata sa katotohanan para hindi masaktan? Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang pagtuklas na ang sarili niyang ama ay sangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano to? Siya po ba to? Tay? Ano to? Bakit may ganitong Basta sagot? nakikialam ka niya. Nakita ko lang po, Tay. Huwag kang makikialam ng susunod ha. Subukan mo lang magsagot. Opo. Sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isipan, tumungo si Trisha sa simbahan. Sa katahimikan ng dasal, doon niya inilabas ang lahat ng sakit, takot at pagkalito. Lord, sana po malagpasan ko ng lahat ng pagsubok na nangyayari sa buhay ko. Gabayan niyo rin po ako sa gagawin kong desisyon na pagsumbong sa mga otoridad na nagdadrugs yung tatay ko. Pumunta siya sa estasyon ng pulis at isinumbong ang kanyang ama patungkol sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. At dumating nga ang araw ng paghuli sa ama ni Trisha. Sa harap niya mismo inaresto ang kanyang ama.
Luhaang pinanood niya ang lahat. Hindi madali ang kanyang naging pasya. Pero alam niyang minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagtutuwid sa taong mahal mo. Kahit masakit. Fiel, may dalaw ka. Tay, patawarin mo ko. Ginawa ko lang yung tama. Kayaan mo anak, naiintindihan ako. Alam kong ginawa mo lang tama. Mag-iingat kayong mag-iina. Ang bawat yugto sa buhay ni Tricia ay puno ng mabibigat na desisyon. Mga problema na nagturo sa kanya ng tapang, katapatan at pananampalataya. Sa huli, natutunan niyang ang tama ay hindi laging madali. Ngunit ito ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso.